Hello po mga ka-viral and welcome back again to this YouTube channel. Latest update na naman tayo ngayon sa pagbabalik ng pagdinig ng Blue Ribbon Committee hinggil sa malalim na anomalya sa mga flood control projects at mga sangkot sa korupsyon sa national budget ng 2025. Ay ilan pang mga senador ang pinangalanan ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. Ito ay sina former Senator Bong Revilla, Sonny Angara na ngayon ay DepEd Secretary na at Senator Grace Poe na umano'y tumanggap ng mga kickback mula sa mga insertions nila sa BICAM. Subalit kahapon din ay ginulat ang lahat ng nag-live sa dating Ako Bicol Representative at Chairman ng Committee on Appropriations ng Kamara na ngayon ay nagtatago na sa ibang bansa na si Elizalde Co sa kanyang official Facebook account at binasa ang script ng kanyang panig hinggil di umano sa kanyang nalalaman. Subalit marami ang nagduda sa laman ng sinabi ni Zaldico. Ayon kasi sa statement niya ay tinuro niya si PBBM na nag-utos umano kay DBM Secretary Mina Pangandaman at DBM Undersecretary Adrian Bersamin na kausapin siya na mag-insert ng 100 billion pesos worth of projects sa BICAM. Subalit ayon sa mga nakakaalam ay mula sa DBM ang project proposal at sa NEP o National Expenditure Program mismo naglalagay ang Pangulo ng kanyang mga budget sa nais niyang projects at ito ay bago ipasa sa Kamara at Senado. Ang BICAM umano, ang tanging ang Kongreso at Senado ang nag-i-insert dito at hindi ang Pangulo. Duda din dito ang marami kay Zaldico kung bakit itinuon ang paglabas niya ng mensahe mismo bago ang malaking rally ng INC, KOJC at GIL sa darating no November 16, 17 at 18. Hinala tuloy ng marami upang galitin ang mga mamamayan upang mag-alsa laban kay PBBM upang pababain ito sa kanyang pwesto at ipalit si VP Sara Duterte. Ayon naman sa iba ay baka kinausap na ng kampo ng mga Duterte si Zaldico na kumampi na sa kanila at ilaglag na sina PBBM at Martin Romualdez na dating House Speaker. Alam naman ng marami na noong time ng dating Pangulong Duterte ay malaki ang naging papel ni Zaldico sa mga anomalya tulad ng Farmally case kung saan supplier dito si Zaldico ng kanyang negosyo na SunWest. Ang overpriced laptops ng DepEd noong si Sara Duterte pa ang DepEd Secretary. Ayon kay Zaldico, inutusan umano siya ni Martin Romualdez na wag nang bumalik ng bansa sa utos di umano ng Pangulo at sila na umano ang bahala sa kanya. Na aniya ay siya pala ang ipapanakipbutas sa lahat ng mga korupsyon sa bansa. Ikaw, ano ang iyong opinion dito mga ka-viral? Comment down below at babasahin natin yan. O ito mga kabunyog, marami nang sinabi si Zaldico, mga seryosong aligasyon, ano? Yung unang video niya, may 100 billion daw na insertions. Sa kanya, pinasingit. Kaya nga insertions, di pinasingit. Doon na daw yan sa BICAM. Sa BICAM, 100 billion pesos. Ang may order daw noon ay mismong ang Pangulo. Ang mismong Pangulo daw ang may order noon. First time din daw tayo mapanood uli ng live ni Kabunyog Eric Spols. Shout out sa inyo. So, ang sinasabi ni Zaldico ng taong 2024 para sa budget ng 2025, nandun na sa BICAM. Ibig sabihin, nasa dulo na ng budget process. Nasa dulo na. Nagpahabol pa rin ang presidente, nag-instruction ang presidente, isingit nyo ito, 100 billion worth ng projects. Kanya daw yon sa presidente. Yun ang sabi ni Zaldico. At inano niya daw yon. Pinilit niya raw na isingit yon, sabi ni Zaldico. Kung papaniwalaan yon, yung sinabi na yan ni Zaldico, napakaswapang na ni Marcos o ni PBBM, ni Marcos Jr. ng presidente. Bakit napakaswapang? Kung papaniwalaan si Zaldico, napakaswapang na yon ni PBBM. Matindi yan. Bakit napakaswapang? Tama yung mga argument, tama yung reactions ng marami. Si Ping Lacson, ganun ang reaksyon. Si Cielo Magno, ganun ang reaksyon. Si Ronald Llamas, ganun ang reaksyon. Ang maraming netizens, kababayan natin, ganun ang reaksyon. Ano ang reaksyon? Bakit naman magsisingit pa ang presidente
sa BICAM. Ibig sabihin yung nasa dulo na yan eh. Nasa dulo na yan na process ng paggawa ng budget eh. Parang nasa ano na, kung sa basketball, last 3 minutes, nagpahabol ang presidente ng 300 billion na insertions. Anong ibig sabihin nun? Napakaswapang mo. Kasi doon pa lang sa simula, sa NEP, yung paggawa pa lang ng NEP na 6 months halos ang tinatagal, kung gumagawa niyan, DBM, kung presidente ka ng Pilipinas, under mo ang Department of Budget and Management, si Secretary Amina Pangandaman, kung may gusto kang ilagay na mga projects, doon pa lang sa paggawa ng DBM, ginagawa pa lang nila yung National Expenditure Program, NEP. Ipapasingit niya na yan doon. Ang nagsisingit doon sa Kongreso, saka sa Senado, saka sa hanggang BICAM, mga kongresista at senador. Yung gusto nila, kulang ako dyan, kukunti sa akin, isingit mo naman to. Diyan nagkakaroon ng mga usapan eh. Diyan nag-aaway-away ang mga senador sa kongresista. Paggawa ng, doon na pagdating na sa, kung pinag-usapan na sa Kamara, doon na nagkakaroon ng yan. Yung mga kongresista, pipilitin na niyan isingit yung gusto niya. Pagdating sa Senado, ipipilit din yung gusto nila. Pagdating naman sa BICAM, pahabol ng mga pasingit yan, senador at kongresista pa rin yan. Ang sabi ni Saldico, doon sa BICAM, ipinapasingit ng presidente 100 billion. Ay matindi yun. Kung ganon, matindi yun. Ibig sabihin, nasa iyo na yung power doon pa lang sa paggawa ng budget, ilinagay mo na yung gusto mo, tapos pagdating na doon sa BICAM, isisingit mo pa yung 100 billion. Yun ang gustong sabihin ni Saldico eh. Ang gusto niyang palabasin doon, napakaswapang ng presidente ng Pilipinas. Di ba? Kung papaniwalaan si Saldico. Kung papaniwalaan. Ha? Tapos kanina, nauna na, nag-live na ako niyan, ang pinakita na naman ni Saldico, siya daw at yung kanyang mga alalay, si Mark Tiksay at saka si Paul Strada, at saka yung mga drivers niya, at saka mga security niya, sila daw ang nagdi-deliver ng pera. Papunta kay Romualdez at saka sa Malacanang. Pinakita niya yung mga mali-malitang ang laman di umano nun ay pera. Ang natanggap daw sa kabuuan ni PBBM mula dyan sa 100 billion pesos na insertions ay 25 billion. Yun ang akusasyon ni Saldico. Yun ang akusasyon niya. Actually, nakasentro nga kay PBBM yung dalawang videos na yan ni Saldico eh, kung napansin nyo. Ngayon, papaniwalaan ba natin yung mga sinabi ni Saldico? Marami sanang sinabi si Saldico, kaya lang may isang napakalaking bagay, may isang napakalaking bagay na dahil sa sinabi niya na yon, mukhang wag na nating paniwalaan dahil dun sa isang bagay na sinabi niya. Kumbaga, anong ang tawag doon? Di ba may sinabi noon? Madalas itong nababanggit ng yung mga abogadong nagigest sa mga talk shows. Ano nga yung sinabi? Yung mali sa isang bagay, mali na yung lahat. May Latin yan eh, may Latin term, may Latin na phrase niyan. Yung pluribus, ano ba yun? Pasensya na, hindi ako nagme-memorize ng mga Latin phrases namin sa law. Ang alam ko lang yung dura lexed lex. The law may be harsh, but that is the law. Yun, medyo ko yun. Pero yung sinasabi ko, ano nga ba yun? Yung complete Latin phrase, kung may lawyer dito, pag mali sa isang bagay, ay, mali yung bagay na ito, napaka-importante na ito. Yung iba, mali na yan. Huwag mo nang paniwalaan yan. Shout out kay Joshua Trinidad the nurse, sa Alto, California. Alam nyo kung ano yung mali na isa? Na dahil dun sa mali niya na yun na isa, wala na. Sira na yung lahat ng sinabi niya. Sige, tingin nyo, ano yung sinabi niyang isang bagay, na dahil dun sa mali niya na yun na sinabi, yung iba, mahirap ng paniwalaan. Alam nyo kung ano yun? Alam nyo kung ano yun? Ano ito? Yan. Falsis unos, falsis unibus. Yan, sabi ni Rit. Wow, ang galing mo talaga, Rit. Tama, sabi ni Ramil Valdivia, falsos in uno, falsos in omnibus. Sabi ni Mario, yun, pwede yun. Mali sa isa, mali na sa lahat. Falsos in uno, falsos in omnibus. Alam nyo kung alin ang mali?
Ito na. Ano na siguro may magagalit na sa akin. Ha? Sasabihin na nila, sabihin mo na kasi attorney, ano yung mali na sinabi ni Saldico na isa, na mali na yung iba. Ha? Oy, ang galing ni Arcelia Buyet, oh. Nakuha niya, oh. Ang sabi ni Arcelia Buyet, yan, saludo ako sa iyo, Arcelia Buyet. 'Di ba? Yun yung isang pinakamalaking pagkakamali ni Saldico. Ha? Ha? Ito yun. Nakakuha, nabasa ko yung comment ni Arcelia Buyet, oh. Tama. Yan. Galing ni Arcelia Buyet, nanunood sa atin. Anong sinabi niya na mali? Yan, tama si Ramil Valdivia. Tama. Tama ang inyo. Tama, Raymark J. Reyes. Paano pa natin papaniwalaan tong tao na to? Ha? Kung doon pa lang, ay, ito pakinggan nyo. Paano nyo paniniwalaan? Ito yung sinabi nyo. Ito. Ang nag-deliver papunta sa bahay nila Pangulong Bongbong Marcos. Wala pong perang napunta sa akin. Sabi ni Sec Mina, approve na si Presidente BBM sa lahat na binawasan na ahensya. Masaya na ang Pangulo dahil naipasok ang gusto niyang 100 billion insertion. Wala pong perang napunta sa akin. Lahat po ng insertion napunta sa ating Pangulo at Speaker Martin Romualdez. Ako lang at ang aking mga tao, sila Paul Estrada, Mark Tiksay, at ang aking mga security ang nag-deliver papunta sa bahay nila Pangulong Bongbong Marcos at Speaker Martin Romualdez sa North Forbes Park, South Forbes Park hanggang sa Malacanang. Ano? Problema sa mga sinabi ni Saldico. Ha? Yun, napanood nyo yung sinabi niya. Ha? Wala raw siyang nakuha doon sa 100 billion na insertions na yon, sabi ni Saldico. Ang lahat daw ng yun napunta kay PBBM at kay Martin Romualdez ay patay. Anong klase yan? Papaniwalaan mo pa ba yan? Mga kabunyog? Sinabihan katuloy ni Ping Laksamana, ULOL. Mga kabunyog, mga kababayan. Tama kayo, Francis Steven Reyes. Paano nyo papaniwalaan yung ganyan? Ang ano yan eh. Maniniwala kami sa'yo kung nagsisisi ka sa lahat ng mga ginawa mo. Alam nyo itong si Saldico, pareho ko yan. Hindi kami pareho magnanakaw Pareho ko yan seminarista dati. Sa totoo lang. Una, pareho kami niyan Bicolano. Pangalawa, pareho kami dating seminarista. Ako dating seminaryan ako Clarician. Sa Tandang Sura ako. Clarician seminaryan. Magpapari sana ako itong si Saldico, ganun din yan. Dating seminarista. Ngayon, sabi ni Ruel Nisisito, buti naman ngayon naliwanagan ka na attorney. Sus naman. Kayo naman. Alam nyo naman ako. Wala akong hindi ako panatiko Ina-analyze ko ang mga bagay-bagay. Nakuha nyo. Kung anong dyan nakikita natin. Ito mga kabunyog, mga kababayan. Ano mo papaniwalaan yung ganun? Sinong maniniwala sa'yo na wala kang nakuha? Ibig sabihin ito, mga kabunyog, mga kababayan, wala itong plano na ibalik ang ninakaw niya. At wala itong planong panagutan ang kanyang ginawa. Si Saldico. Ay pagkaganyan, bakit mo papaniwalaan yan? Bakit mo papaniwalaan yan? Yun na nga yun. Mga kabunyog, mga kababayan, napakasinungaling yan Yung ganyan. Mabuti sana kung mga tulad nila Bryce Hernandez. Sila Bryce Hernandez, tinanggap nila Bryce Hernandez. Actually, sila Bryce Hernandez, talagang inaano niya na, ibabalik nila yung mga ninakaw na mga nakuha nila. O syempre yung mga naging rin nila, hindi na nila babayaran yon, yung mga natalo nila sa casino. Pero at least yung mga yung isang sasakyan binalik na ni Bryce Hernandez, yung mga deposito siguro sa bangko ibinalik. At inamin nila na mali yung ginawa nila. Kahapon nga si Roberto Bernardo naiyak.
nagsisisi siya sa mga ginawa niya. At siguro may usapan na rin kung anong mangyayari doon sa mga perang ninakaw niya, ibabalik. Pinag-usapan yan kahapon sa hearing. At least yung mga yon, sila Bryce Hernandez, tanggap nila na mali yung ginawa nila, nagsisisi sila, willing silang mag-cooperate na, ituro na yung mga, tapos ibabalik nila kung ano pa man ang nandyan na natira. Itong si Saldico, ang lakas ng loob mong ituro ang kung sino-sino, tapos pagdating mo, sasabihin mo, ni piso, wala kang nakita, wala kang natanggap, wala kang binulsa kahit piso, sa 100 million na yon. O diba? Ay mga kabunyog, mga kababayan, paano mo papaniwalaan yan? Paano mo papaniwalaan yan? Ano ito ang hirap nito. O, sabi ni Abit Disalya, ang pinaniwalaan mo lang attorney si Mr. Llamas. Hindi. Nung isang araw, sabi ko, seryoso itong mga aligasyon nito. Seryoso. Diba? Sinabi ko pa nga, dapat sagutin ito ng administrasyon. Masyadong matindi ang mga sinasabi nito. Kaya lang, yung sasabihin mo sa live mo, sasabihin mo sa video mo, wala akong natanggap. Wala man lang akong nakuha doon sa insertions na yon. Ay mabuti pa sila Yusek Bernardo, sila Bryce Hernandez, mabuti pa, ang sabi niya, 25% kay ganito, 25% sige ganito, 25% din sa akin. Yung ganun. And yet, ginagawa ito ngayong bayani ng mga DDS. Wala. Mabuti sana kung ganito. Kumplituhin niya. Kumplituhin niya dapat ang mga sinabi niya. Matindi talaga ang ginawa namin. Matindi ang ginawa namin. Garapala na talaga. Ako ang pinaka naging doon. Ako ang nag-execute noon bilang House Appropriations Committee Chair. Sa kabuuan, ito ang nakuha ko. Ito naman ang nadala ko kay PBBM. Ito naman ang natanggap ni Romualdez. Lahat yan ang nangyari. Ito yung listahan ng mga proyekto na at ito yung kinita namin dyan sa lahat ng yan. Yung ganon. Diba? Kaya, mga kabunyog, mga kababayan, pagka ganon, papaniwalaan ka, sabay uwi ka sa Pilipinas. Sabi ni Chavit Singson, pagka umuwi si Saldico, isisecure ng sambayan ng Pilipino. Ay, kung magiging talaga siya, ituturo niya talaga at ibabalik niya ang lahat ng ninakaw niya. Ibabalik niya. Ituturo niya ang lahat. Sasabihin niya ang lahat. Kaya lang, dun pa lang, yung video niya pa lang na yun, sinasabi niya na wala akong nakuha doon sa 100 billion insertions. Yan din yung sinabi ng abogado niya Sabi ng abogado niya nung nag-press con, walang kasalanan, walang any wrongdoing ang aking kliyente. Di ba nag-live ako niyan? Anong sabi ko? Doon sa live ko? Diba, nasusuka ako dito sa abogadong ito ni Saldico. Huwag na tayo dito. Ang tindi nito, wala daw any wrongdoing ang kanyang kliyente. Tapos naman ngayon, ang sasabihin naman ni Saldico, wala ako na anumang natanggap mula doon sa 100 billion insertions. Kayo was let out for a half day to do the ledger. Nagpasa po kami ng ledger ni Yusek Bernardo noong day din na yon, pero hindi din pinansin. Parang sinabi sa amin, the case will go on even without para the lang ledgers. kasi 490 na, no? Sabihin yung lawyer ninyo, mag-coordinate sa DOJ. Andito yung director ng WPP. Kung makipag-ugnayan, para hindi tayo dito nagba-back and forth. Hindi tayo matatapos Kasi I think there's a lot of miscommunication No, iba yung interpretation, Yes, so, Mr. Senator Chair. Rizal, you're about to... Yes, salamat Mr. Chair. Since sinabi ni Ms. Diskaya na gusto nilang mag-cooperate 100% sa mga investigasyong ito, just to make of record explicitly, bukod po sa sinabmit na nilang mga proyekto ng Alpha and Omega 2016 to 2022, iniintay pa po ng komite yung mga proyekto 2016 to 22 ng St. Gerard, St. Timothy, Amethyst Horizon, St. Matthew, Great Pacific Builders, at Elite General Contractors. Plus po, yung mga joint venture agreement projects ng mga Diskaya taong 2016 hanggang 2022 din, Mr. Chairman. Salamat po. Thank you.
So, salamat Mr. Chair at siguro baka magkakaroon ng panibagong pag-asa yung mag-asawa na ito. Pero, Prosec Padulyon, huwag mo nang ipipilit yung restitution na yung ilalagay mo sa memorandum. Mali yun. Para matuloy. Kasi nag-a-apply lang naman eh. Baka naman, ang totoo niyan kahit, Mr. Chair, kung... Actually, hindi outright yung restitution. Yeah. Parang pledge yan eh. Parang willing kami mag-restitute. Parang ganun lang. Hindi outright kasi pagka-outright, parang extortion yun. Hindi, maski na yung pledge eh. Wag na muna nating ilalagay kasi parang nababahiran ng ano eh. Unang-una, hindi nga natin alam, magkano ba yung re-restitute? Sino bang magkukwenta? Sino magtatago nito while nandyan yan? Paano kung halimbawa, hindi naman na kumpleto, hindi sila nag-qualify. O kung nag-qualify man lang sila as state witness, later on, nagkaroon nga sila ng konting sablay, pwede rin naman silang i-discharge as state witness. What happens to the restitution? Kaya para wala kayong sagutin, wag nyo nang ipipilit yun, wala kasi sa batas yun. Okay. I would suggest Thank that you, the lawyer Mr. of the Diskaya couple will just coordinate with the DOJ. Okay. Settled? Para mag-renew yung application. Yeah, thank you very much. So, meron pa? Thank you, Mr. Chair. Thank you very much. PG, you want to say something pa? Sir, ulitin ko lang po. Yung pag-admit, pagpasok ko kasi sa pag-apply sa program is voluntary. That's why we cannot coerce or force anybody who wants to be admitted. However, yung sa sinasabi lang po ni Senator Marcoleta, una-una po liliwanagin ko, hindi po ako nag-i-impose ng conditions na ilalagay sa Memorandum of Agreement. It is an agreement between the Secretary of Justice representing the WPSB and the applicant. Now, as to whether or not restitution will be included there will depend on the evaluation of whatever statements will be submitted to us. So, gusto mo talagang patagalin itong usapan na to? Pinaliwanag ko lang, pinaliwanag ko lang ho, sir. Pinaliwanag ko lang ho. Okay. So, members, would you like them to continue reading? Si Kong Din Asistio, si Kong Patrick Vargas, si Kong Marivic Pilar, si Kong Jojo Ang, si Yusek Terence Calatrava, si Yusek Bernardo. Ito lang po ang naano ko po. Amounts at saka dates. Ay okay lang po, Your Honor, kung ano na lang po, executive session na lang po para po sa... Submit na lang. Alam mo, subpoena... Ay, isasubmit na lang po namin po. Ito po. Submit. Ganun din yan, bababasa rin. Basahin mo na lang. Marami. Hindi ako makarelate sa'yo. Your Honor, okay lang po ba isubmit ko na lang po kasi masyado pong mahaba? Never mind. Ganun din yan eh. Pahirapan pa kami pang babasa. Ano ito, yung amount? Pati amount? Percentage. Okay. Your Honor, umpisan ko na lang po kay Yusek Terence Calatrava. Ano po, ito pa yung mga date niya. Ang date po niya is December 11. December 11 is... Putyang gulo. Mas maganda to, sir. Sa mo. At Ito. Mas malinaw. wait. 2024. I don't... Ito yung percentage na yun. Ito yung rate na binibigyan. Okay. Your Honor, December 11, 2024 po, 30% po, kay Teres Calatrava po ito. Tapos, nung December 11 po, is another 30% ulit. Of what? Of, ano po to, parang 100 million at saka 50 million. 30% of 100 million. Yes po, Your Honor. And then, March 25 is another 15 and 30%. May project yan naka-indicate kung anong project? Yes, Your Honor. Oh, sige. Anyway, sige, proceed.
March 31 is March 31, anin ko lang po. March 31 is 15 million. November 20 is 15 million. December 5 is 18 million. December 6 is 1.5. December 7 is 10 million. December 14 is 9 million. January 22 is 53 million. January 18 is 53 million. April 18 is 101 million. May 3 is 5 million. May 3 is 5 million. Lagi pa yung total. Kay Yusek Bernardo naman po, through his, kay DE, sino ba yun? DE Manibulusan. Nung January 4 is, 2022 is 2.450. January 12, 2022 is 3.675. September 2022 is 2,260,000. September 7 is 2,680,000. March 29, 7.3. March 10, 7.3. March 29, 7.3. March 10, 7.3. Kay Kong Roman Romulo naman po, Mr. Chairman, just through- quick intervention. Yes, Senator. Pwede ba i-confirm ho to ni Mr. Bernardo? Kasi nandito na rin si Mr. Bernardo para Good alam point. natin kung nagsasabi ng totoo. Good point. Yes, Yusek Bernardo. Mr. Chair, according to Diskaya, it was given to Manny Bulusan. So, kung ako man po ay mayroong alam dito, I have to match with my records. Because pagka po ako ay mayroong ganyan, as I stated earlier, meron po akong proponent. Meron pong project na katumbas yan. So, I will have to match that with the projects, if really it's true. However, considering that it was given to Bulusan, I will have to ano with Bulusan. Yun po, Mr. Chair. Pero Mr. Bernardo, may binibigay sa inyo si Bulusan na pera. Meron po akong nabanggit kanina na meron pong proyekto na si Manny Bulusan po ang katulong po. I-match nyo lang kung yung sinasabi ni Mr. Diskaya match doon sa binibigay ni Bulusan. Titignan Pero ko- ang tanong ko, mayroong binibigay sa inyo si Mr. Bulusan? Meron po, Mr. Chair, kasi nga po, nabanggit ko po na there were projects with the proponents that I'm taking charge sa Manny Bulusan po. Nung binigay sa inyo ni Manny Bulusan, sinabi ba niya galing kay Mr. Diskaya? I'm Wala sure po. sasabihin niya. Hindi naman pwede magbibigay lang siya ng pera sa inyo na walang source. Hindi ko po maalala kung gano'n, Mr. Chair. I still have to match this with ano. Never, Meron naman po. sa dami niyang binigay ho sa inyo, never sinabi ni Bulusan, galing ho to kay Mr. Diskaya? Mr. Chair, si Bulusan po ang binigyan niya, hindi po ako. Oh, So, hindi ko po maalala kung kailan sinabi ni Bulusan sa akin yon. When I have to match this with hindi niyo Bulusan naman, po. dinideny niyo na galing kay Mr. Diskaya o hindi niyo lang humaalala na kailangan Hindi ko niyo po i-check? maalala, Mr. Kailangan Chair. niyo lang i-check? Yes po, Mr. Chair. Okay. Okay po. Your Honor, okay lang po ba? Bago ko po ituloy itong kay Kong Roman Romulo, baka po pwedeng magtanong ako kung kumustahin ko sana yung status po namin sa WPP kasi That's beside the point. You have to settle that with the DOJ, not with the Blue Ribbon. okay lang po. Tanongin ko lang po sandali ang abogado ko. Sige. PG, Padulyon. Mr. Chair, when we return to Mr. Diskaya, I'd also like to ask. Thank you, Mr. Chair. Apo. Yes, Mr. Chair. I believe that it's a matter that should also be known by the committee because Mr. Diskaya is asking for the status of their application. For the past 2 months and a half, we have not heard from Mr. and Mrs. Diskaya. They have not gone back to the department. There has been no coordination made by by the couple, either by their lawyer. The last thing that we heard from them was when they declared